May buntag sa tanan, aniya na usab kita maghimo sa atong pagsimba, pagdaig sa Ginoo tungod kay angayan siya nga atong pagsimbahon, pagdaygon sa atong kinabuhi. Adlaw na usab karon nga Domingo sa bulan sa Mayo, May 17, ug nagapasalamat kita sa Ginoo sa pagbubo niya kanato og mga panalangin no sa iya nga pag protect kanato og sa paghatag sa atong mga pagkinahanglanon adlaw-adlaw. Salamat sa kalagsik no og may panglawas nga gihatag niya kanato sa atong mga kaigsuonan sa Faith Baptist Church family. Kumusta naman kamo og naggalaom kita nga anaa kamo sa maayong kahimtang no sa kanunay ug padayon kamo sa paghimo sa inyohang simple nga paghimo sa inyong pagsimba sa Ginoo sa inyong tagsa ka panimalay ug stay safe. Dili kita maghuna-huna sa og mga suroy-suroy no lami na gid kaayo. In fact igawas no kanunay ug magbalik kita sa atong mga normal nga mga routines apan sa panahon karon aniya pa kita sa GCQ ug may mga guidelines sa gihapon, may mga angayan kita nga pagsundon no sumala sa guidelines nga gihatag kanato sa atong mga otoridad ug padayon kita no sa atong pag-ampo sa Ginoo nga mawala na kining tanan nga mga kahadlok nato sa virus no ug magabalik na kita sa normal apan aduna magi pasabot ka nato no nga mahimo nga mangin a new normal life ug ato kanang pag tan-awon ug expect some changes nga mahitabo no gikan sa atong kinabuhi kaniadto hangtod nga i-implement na ang normal life. So padayon lang kita no sa atong pag alagad sa Ginoo ug ato siya kanunay handumon sa atong kinabuhi kay siya man ang Ginoo nga tan-aw kanato ug masaligon matinumanon siya nga magahimo sa mga butang no mga imposibleng nga mga butang nga dili arang nato nga mahimo. Busa mag-adto kita sa atong mga pag-ampo diha kaniya. Mag-ampo kita kanimo Amahan ug Dios namo nga langitnon, mapasalamaton kami nga ikaw ang Dios sa kanunay nga among ginasimba o ginaalagaran. Salamat o Dios sa imong kaayo. Salamat sa pagpadayon nimong sa paghimuno sa among mga pagkinahanglanon, sa pagprotect kanamo. Salamat o Dios nga ang imong saad wala nagakapakyas ug among ginatugyan ang among mga kaugalingon kanimo. Padayon ikaw sa pagpakiguban kanamo sa among tagsa ka kinabuhi, sa among mga kaigsuonan, sa among mga higala. Bisan pa man Ginoo among ginaampo ang among mga frontliners nga nagapadayon sa ilang mga buluhaton. Padayon ikaw Ginoo sa pagtipig sa ilang mga kinabuhi. Hatagi og kaalam ang naa sa otoridad Ginoo, ang among presidente down sa among mga governors, mga mayors, bisan pa man Ginoo sa among mga barangay captains nga naga-implement Ginoo kung unsa man ang angayan namo nga pagabuhaton ug tudloy kami Ginoo nga mangin matinumanon sa mga guidelines kay kini para man Ginoo sa among kaayuhan ug sa among pagpadayon sa among pagsimba, paghimaya kanimo. Buksin na usab ang among mga kasing-kasing, ang among mga pahuna-huna nga sa among pagsimba pinaagi sa pagpamalandong namo sa imong pulong. May mga pagtulunan, may mga kamatuoran nga angayan namo Ginoo nga among pagtumanon sa among kinabuhi nga sa among pag-alagad kanimo. Malipayon usab ikaw nga nagatanaw kanamo ug malipayon kami Ginoo sa among pagkinabuhi taliwala sa mga pagsulay nga nagaabot kanamo.
Busa Ginoo, salamat sa tanan nimong gibuhat sa among kinabuhi ug salamat sa imong pagabuhaton pa sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan among ginaampo o ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa dili pa kita padayon sa pamalandong sa pulong sa Ginoo, ato sang paminawan ang usa ka matahong alawiton. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karon nga buntag, atong basahon ang bahin sa dinalan sa kasulatan nga makita sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4, no? Colossians 3 1 to 4. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. The Lord bless the reading of his word. The goal of our message is seeing like Jesus, mirroring Jesus, modeling Jesus and what he can do, so it is also true to you. In 1 John chapter 4 verse 17, it says, because as he is, so are we
in this world. If you are missing that, then you missed what is really the goal of Christianity. You need to see who Jesus is. Now let's talk about living a new normal life. In this point, I want to tell you about your new life. Na lift na ang ECQ, anya na kita sa GCQ. Ug humani ini, we will be living a new normal life. Unsa man kining new normal life? Sumala pa nga kining new normal, may mga butang na no nga atong pagkasundon sumala sa guidelines. Dili na gyud katong kinabuhi nato kaniadtong kung asa ta gusto mo adto, unsay gusto nato nga pagabuhaton, no? Karon may mga guidelines na no sama sa permanente na kita nga magasuot sa atong mga tagsa ka mask, no? I-apply nato ang social distancing, avoid na ang mga dinagko kaayo nga mga gatherings, no? So it will be a life that is normal, pero lahi na gyud kay sa kaniadto tungod kay wala pay kasiguruhan no kung hangtod kanon sa kini matapos ang pandemic. In fact, may mga issue karon mahitungod sa mga eskwelahan nga ang uban nga mga parents nagakahadlok sa pagpadala, no? Nga magpadala sa ilahang mga kabataan karon nga tuig, no? or school year 2020-2021, no? Ingon pa nila they cannot afford to sacrifice the life of their children, no? Para lang sa edukasyon. Ang edukasyon mas importante, mas importante ang kinabuhi. So mao pa na ang mga issues karon, no? In fact, may mga establishmento ng very limited na lang, no? Ang mag-operate, ang uban anaapas sa mga pagtuon kung kano sa sila pag mag-operate, no? So ingon na but still life must go on, no? In Colossians chapter 3, ang atong kinabuhi, sumala ni Apostle Paul, may kabag-uhan, no? Dili na kining kinabuhi nga kinabuhi na nato kaniadto sa wala pa kita diha sa Ginoo. So Apostle Paul commanded the church to live a new life. Sumala pa, you have been raised with Christ, no? So chapter 3 verse 1. The resurrection that happened to Jesus is so powerful that more than just beating death, there is a supernatural spiritual law that begins. The Lord established Himself a natural law, not by Himself, but with you. That's why you have a spiritual life. Now, there are some reasons why we must live a new normal life. Living a new normal life. Number one, you are identified with Christ's death and resurrection. You are identified with Christ's death and resurrection. In Colossians chapter 3 verse 1, in the passage that we have just read, if ye then be risen with Christ, you and me are risen with Christ. So we are identified with His death and His resurrection. The complementary truth is that with Christ, not only you have died to sin, but also you have been raised to life with Him. Christ who died in your place and produced your new life in His resurrection. And it is He who is now the source of your spiritual life. Without Christ,
there is no such thing as life. Ingon pa ni John, no, ni Apostle John, ingon niya, in Him was life. So kung wala si Kristo, mga kaigsunan, sa imong kinabuhi, wala kay bag-o nga kinabuhi. When you first come to believe on Him as your Savior, mao kini mga kaigsunan, una, He works a radical change in you. Ang kabaguhan sa atong kinabuhi nagadepende lamang diha sa kang Kristo, kay siya lamang ang makahimo og mga bag-o nga mga butang sa imong kinabuhi. Ang ikaduha, He convicts you of your sin and grants you the gift of repentance unto life, so that you turn away from your sin to Him as your Savior. Makita nato diri mga kaigsuonan nga si Kristo Jesus maoy mag-convict sa imong sala. Siya man ang nagbayad sa imong sala, siya ang nagsalo sa imong sala, ug siya usab mag-convict kanimo pinaagi sa balahan nga espiritu, and He gives you the gift of repentance unto life. Aron sa imong pagbiya sa imong sala, mahimo siyang nimong manluluwas. Ug ang ikatulo, ingon niya, at your conversion, the benefit of Christ's death and resurrection are applied to you, so that you died, and now you have been raised with Christ to newness of life. Mga kaigsunan, ang pagbag-o, no, sa imuhang kinabuhi diha kang Kristo, aduna kini mga benepisyo gumikan sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, ug kini gi-apply kanimo. Og ang dako nga benepisyo, mga kaigsuonan, nga mahimong mabag-o ang imong kinabuhi pinaagi diha kaniya. So sumala pa sa Colossians chapter 3 verse 1, unsa man ang imong paggahimuon, no? Tungod kay ang imong kinabuhi identified naman diha sa kamatayon o sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, no? Atong manluluwas. Busa ingon pa niya, seek those things which are above. As you identified yourself in the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ, you have to seek those things which are above. Mauna kini ang kabaguhan, mga kaigsunan. Tungod kay kaniadto, ang ginapangita nato kung unsa kita mabuhi, no, unsa kita malipay, kung unsa kita nga makaangkon sa mga butang ni ining kalibutan ang atong pagpangita diha lamang, no. Unsay mapakaon nato sa atong pamilya, well, tinuod man kana, mga kaigsunan, maayo kana, no. I'm not saying dili nato na pagabuhaton, pero mga kaigsunan, sa dihang gipag-o na sa Dios ang atong kinabuhi, iya kitang gibanhaw kauban kaniya, and so we are identified with Him. Mao kini ang kabaguhan, mga kaigsunan, that we are going to seek those things which are above, no? We will keep seeking the things that are above, where Christ is. Jesus is our life. He is the owner of our life. Ingon pa ni Apostle Paul sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Meaning, ingon niya, I died with Christ. So ingon pa niya, nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. So ang iyang pagkinabuhi, dili na diha kaniya, kundi lang iyang pagkinabuhi, diha na kang Kristo. Ingon pa niya, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith with the Son of God, who loves me and gave Himself for me. So ingon niya, ang iyang pagkinabuhi, bag-o nga kinabuhi,
magakinabuhi diha lamang sa kang Kristo nga maumay naghatag sa iyang gugma, maumay naghatag sa iyang kinabuhi aron kita makaangkon ni ining kinabuhi. We are not looking for a phenomena. Usahay usyuso kita unsa may mga panghitabo karon, unsa may maayo, unsa may maayuhon diha, unsa may maayuhon dito, no? Paano ba kita nga mag-uswag nining kalibutan? Unsa may pwede na itong ma-invest nining kalibutan. No? We are not looking for a phenomena, something like that. But a specific person, we are looking for Christ above. We have to put more value to the things that have eternal value, mga kaigsunan. Ang mga butang nining kalibutan, mga wala ra kini, no? Sa pag-abot sa atong kamatayon, mahanaw lamang kinitanan, mabilin lamang kinitanan, bisan unsa pa ka mga dagko nga mga butang ang naangko nato ning kalibutan, biyaan ra kini nato. In fact, Abraham left everything to seek for the city of God. Pagtawag sa Ginoo sa kay Abraham, gibiyaan niya kini. And Abraham just look for a city, seek for a city. And it was the city of God nga maong iyang ginapangita. We invest everything that we do. Sa atong pagpamalit sa mga butang, may investment ka na. Pag adto nato sa mga dapit nga gusto nato adtuan, naga-invest kita ni ana. Kung aduna kita yung mga mabatian, mga maayuhon, no? Makatabang sa atong pagkinabuhi o negosyo, nag-invest kita niya na. But those things, mga kaigsunan, will not last long. So invest things that last longer than a lifetime. May mga butang nining kalibutan nga magalungtad, human pa nining kinabuhi, and those are spiritual things. We are going to invest in this life nga sa atong pag-adto niya dito sa langit, mga kaigsunan, ato kining makitaan. Because time will come that God, no, will give us rewards, no, for those things that we have invested for Him in this life. So keep seeking the things that are above, where Christ, ingon pa niya, sits on the right hand of God. You are seeking a person in the executive authority to do something for you. You are identified in the authority of Christ. Now, nagahisgot man kita og authority, no? Executive authority. Sa atong nasod may tulo ka bahin, no? Aduna kitay judicial, no? Aduna kitay legislative o aduna kitay executive. Kining judicial, mga kaigsunan, mao kini sila ang nagabantay, no, sa balaod. Gikan sa atong Supreme Court down sa atong mga judges, no, sa atong mga prosecutors, no, mga fiscals nato. Ug kini sila tanan na mga abogado usab, mga nagtuon usab kini sa balaod. Sa legislative, mao kini sila, mga kaigsunan, ang mga nagapanday, no, sa balaod. So, may mga debate, may mga diskusyon kung unsay maayong balaod para sa ato nga nasod, no? Ang executive, mga kaigsunan, mao kini sila ang naga-implement kung unsa ang mga balaod nga napanday. So sila ang gihatagan og authority to implement the laws, no? So sila ang mga executor. They have given the executive authority. Ug mao kita ni ana, mga kaigsunan, we identified with Christ who is
sitting on the right hand of God, no, who is in the executive authority to do something. And if we are identified with Him, we are also identified in the authority of Christ. We share with the authority, ingon pa ni Jesus Christ, no? All power is given unto me, ingon niya. So, ingon pa niya sa Acts 1:8, ye shall receive power, ye shall receive authority. After that, the Holy Ghost, the Holy Spirit will come upon you. So, mga kaigsunan, sa atong pag-ilasa kang Kristo Jesus nga atong manluluwas, ang balaan nga Espiritu o bandiya kang Kristo, ana-ana ka nato. And at the same time, we are identified with Him and that He has given us authority. Kaanindot mga kaigsunan, no? So, as you identified yourself with Christ, no, according to His death and resurrection, God has given you also the authority. No? So seek those things which are above. The second thing is that not only you are identified, no, diha sa kamatayon o sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, you are also born, you are born again in such a time as this on earth. Nabag-o ang imong pagkatawo niining bisan pa sa kahimtang niining kalibutan. Ang kalibutan puno sa mga kahilayan. Ang kalibutan puno sa mga kagubot. Bisan asa niining kalibutan, may mga crimes, no? May mga disgusto, may mga tao nga magahimo sa dili maayo. Apan bisan pa man niya na mga kaigsuunan, natawo kita. Niining kalibutan sa espirituhanon nga pagkatawo, even in such a time as this on earth. Pero may mga butang mga kaigsuunan, sumala pa sa Colossians chapter 2. May mga butang nga mahimo kita because we are identified with Him. We are born again because of Him, even in such a time as this on earth. So ingon pa niya sa verse 2, ingon niya, set your affection on things above, not on things on the earth. Bisan pa man di ay mga kaigsuunan, we are born again in such a time as this on earth, but we can set our affection on things above, not on things on the earth. So how can we be able to do that? Meaning, set your mind. Because when your mind is set, your affection will follow. In fact, in the Bible, the word mind and the word heart is interchangeably used. Sometimes when the Bible speaks of mind, it refers to heart. And sometimes when the Bible speaks of a heart, it refers to mind. No? So relocate your mind. Relocate your affection. You think differently, you see differently. Your spiritual values should far exceeds more than the things of this world. So dapat ang atong mindset nga mas dako og value ang mga espirituhanon nga mga butang kaysa mga butang niining kalibutan. And it is just a matter of setting our mind, no? Kaya nga atong pagbati, kung unsa atong panghuna-huna, ang atong pagbati magauban lamang. So kung ang imong mga ginahuna-huna kanunay kalibutanon lang, walay mga espirituhanon, so ang imong pagbati ana diha mga kaigsuonan.
So set your mind, set your affection on things above that has a greater value. Nagga-invest kita ni ining kalibutan nga adunay value. Ingon pa daw nila kung mag-invest ka, ang pinaka-maanindot nga i-invest nimo kining yuta. Kaya dili yun mawala ang yuta, unya nag-upgrade siya, wala siya nag-downgrade. Kung muabot ang sunog, mawala ang balay, ang building, ang yuta, naaragi hapon. No? Pag-agi sa bagyo, ulinog, matumba ang balay. Apan ang yuta naaragi hapon. Paingon pa nila, pag-agi sa abogado, ang yuta mawala. Mga istorya-istorya lang ng mga kaigsunan. Tungod kay ingon pa nila, basta kay pag-agi na gani sa abogado, aspil ang yuta mawala. No? So, padayon kita. Ikatulo, no? Dili lamang kay we are identified with Him, so no, we can seek those things, no, which are above. We can set our affection of those things which are above because we are identified with Him, no, and also we are born again, no, in this world, no, even in such a time as this, so we cannot do away with the oppression, no, the system of this world. Tungod kay natawman kita apan, we can set our mind, no, on things above. No? Ang ikatulo, you are glorious with the glory of Christ. In verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Ang nakaanindot diri mga kaigisunan, because you are identified with Christ, you are born again because of Christ, you are also glorious with the glory of Christ. Igun pa sa Bible, when Christ, who is our life, Christ is our life. Without Christ, we have no life. And when Christ is glorious, then we are also glorious with Him. The word when is vital. It speaks of time. When is translated as every time. Sa original language, ang word nga when is utan, no? Which is translated or meaning every time. So when Christ is seen, it will be glorious. Every time when Christ is seen, it will be glorious. So mao kini, when you reveal Christ, or every time you reveal Christ in your family, it will be glorious. When you reveal Christ in your career, it will be glorious. When you reveal Christ in your work, it will be glorious. When you reveal Christ in your business, it will be glorious. When you reveal Christ in your studies, it will be glorious. So start revealing Christ in your career, in your work. Reveal Christ in your business, in your studies, in your family, so that you will also be glorious. So welcome to the new life, to the new normal life. God bless you.